At ayan na nga mga kababayan, biglang dumating si Senator Robin sa INC rally. Maganda to, balagbagan to. Alam naman natin na si Senator Robin ay sa PDP Laban. So ang PDP Laban, malaking grupo din yan. Pag yan nag-umpisa sumali sa rally, kasamang INC rally, mas dadami ang pupunta dyan sa rally na yan. So, pakinggan natin kung ano yung mga sasabihin ni Senator Robin. Matindi to. Matindi rin bumalagbag to ni Senator Robin. Pakinggan natin. Ako po ay umaapaw po ang kaligayahan ko sapagkat ako po ay nakarating dito. Napakarami pong balakid. Muntik pa akong hindi pinapasok. Alhamdulillah, praise God, nandito na po ako sa stage. Gusto ko lamang pong iparating sa inyo sa kapatiran ng Iglesia ni Cristo ang aking buong pusong pasasalamat sapagkat hanggang ngayon po hindi po ako magiging senador kung hindi nyo ako ginawang number 1. Kahapon, gustong-gusto ko na pong pumunta. Pero may mga balakid kahapon. Hanggang pinapunta ko po yung aking mahal na asawa. Hindi pa rin siya nakapagsalita. Pero ngayon, nasa akin na ang entablado. Yun. Banat na, Senator Robin. Balagbagin mo naman sinong gusto mong balagbagin. Salamat mga kapatid. Akala ko baby ama eh. Baby ama! Baby ama! Lang yan talaga. Salamat mga tol. Baka ikakulong-kuli yan. Astig talaga to sa Senator Robin. Ako po ay nakikiisa sa inyo. We are one! We are one! We are one! Bagamat English yan, we are one! Sigurado ko yung mga basher ko sasabihin yan, hindi naman yan naiintindihan yung we are one. Alam niyo po, wala Lintik yung mga basher na yan. Alam naman natin marami nagbabash kay Senator Robin dahil nga isa siyang artista. Pero para sa akin, si Senator Robin ay isang taong may prinsipyo, may paninindigan. Paninindigan kung saan yung tama. Hindi kagaya ng ibang mga politiko. May pinag-aralan nga, magaling mag-English. Baluktot naman ang paninindigan, baluktot naman ang prinsipyo. Kaya ka Senator Robin tayo. pa po akong nakilalang isang disenteng tao na katulad ni Caro Dante Marcoleta. Yan ho ang isang senador na napaka-humble. Hindi kailanman ipinag-iyabang na siya ay abogado. Marami kaming kasama, abogado! Isa yan si Tulfo. Nag-aabogaguhan. Alangya, pati isa pa yan si Risa. Si Kiko naman, abogado nga. Wala namang common sense. Alangya, malintik kayo. Tuloy tayo. Abogado! Abogado!
Si Caro Dante, assalamualaikum sister. Si Caro Dante kapag nagpapaliwanag ng batas, naiintindihan ng lahat. Kaya pinipilit siyang Oo, yan. Totoo yan. Si Senator Rodante Marcoleta, pag yan talaga na-explain ng batas, sobrang linaw. Talagang ano yan talaga yung in a layman term para maintindihan ng ating mga kapwa Pilipino kung ano ibig sabihin ng batas. Yan ang kagandahan ni kay Senator Marcoleta. pigilan! Papayag ba tayong pigilan si Caro Dante? Kami pong lahat sa minority Yan, sigurado. ay Pagdating sa iniisa-isa na. impeachment, yari yung mga weakness ng mga ano yan. Yari yung Kaninang mga weakness umaga, ng Luistro. Papakainin pagbukas ko ng ng aking alikabok social yung mga media, yan. nakalagay doon, Sigurado yan. kakasuhan na raw ako. Sabi nila, pinatakas ko daw si Bato. Naniniwala ba kayong pinatakas ko si Bato? Paano? Nga pala mga kaibigan, tanong ko lang, no, parang nakita ko si Senator Bato na umatin dyan sa rally. Awan ko kung totoo yun. Nakita ko dun sa post ata sa reaction ni PH Update. Parang nandun siya. Parang umaten siya. Sana hindi hinuli kung totoo man. Paki-comment nga sa baba kung umaten siya. Pilipinas to, tapos ang warrant of arrest galing dayuhan. Pambihir. Akala ko ba malaya tayo? Tingnan nyo ha, may warrant daw sa ICC. Sabi nila, pero yung Pangulo natin, iniimbita si Putin sa Pilipinas. Eh may warrant of arrest si Putin sa ICC? Ano pwede? Ayan, subukan nyo arrestin si Putin kung kaya nyo. Alang niya. Aresto nyo yung matanda. Subukan nyo si Putin kung kaya nyo. Puntahin nyo dito tapos arestuhin nyo. Tingnan natin kung ano mangyari sa ICC na yan. Pwede na lang ikaso kay Presidente. Di ba ang gulo? Ang gulo nyo! Anong ibig na lang sabihin? Pag dumating dito si Vladimir Putin, isusurrender nyo rin? Oh! Grabe bumana daw si Senator Pilipino Robin, lang ano? ang kaya nyong isurrender! Tindi. Ano yung kakaso nyo Sobrang sa galing akin? niya na Obstruction of justice daw. Public speaker. Napanood niyo ba Talagang yung mula sa CCTV? puso yung mga sinasabi niya. Hindi kagaya ng iba na binabasa. Ito, hindi. Ano talaga? Kung ano yung nasa isipan niya, sinasabi niya talaga. Naglalakad kami, sumakay kami ng kotse, lumabas kami, libo ang pulis, walang humuli sa amin. Palong takas yun. Ang tawag doon, lokohan! Lokohan talaga yun. Pero yung mga kaibigan. Ando yung NBI, ando yung mga pulis. May mga SAF doon. Tapos sasabihin nyo, pinatakas. Bira, nak ng tinapa. Nandun na, hindi nyo hinuli. Lokohan! Lokohan!
Alam nyo mga kapatid, nakakalungkot ang sitwasyon ng bayan natin. Kaya ang buong sambayanang Pilipino ay nagpapasalamat sa Iglesia ni Cristo sapagkat hindi kayo nakakalimot sa pagmamahal nyo sa bayan. Patuloy ang pangkigising ninyo. Marami sa ating kababayan, hindi ko alam, sila'y gising. Sila naman ay hirap din. Hindi ko alam kung bakit hindi sila nagre-reklamo. Nabigyan ba ng maleta? Ito sa ating mga kababayan naman, na ano ko lang is, syempre, yung mga kababayan natin dyan sa Pilipinas is, talaga sila. Yung iba naman dyan is, isang kahig, isang tuka. So, kailangan nila magtrabaho, kailangan nilang pumasok. Minsan, hindi na nila iniintindi yung mga iniintindi naman nila yung mga nangyayari. Pero, kailangan kasi nilang pumasok kailangan kasi nilang magtrabaho kailangan nilang kumita para may pagkain sa pamilya nila. Gustuhin man nilang umattend, minsan hindi na maka-attend dahil syempre, pinaka-main priority nga is ayun nga, pakain yung pamilya, kumita. Naiintindihan din natin yan. Pero sana, kung ibang mga wala namang ginagawa, encourage po namin kayo na umattend. Pasensya na po kasi ako nasa abroad ako, hindi man ako makapunta dyan. Pero ito na lang yung tangi kong magagawa is dati nanonood lang ako nanonood lang ako lagi ng mga ganyan. Politics regarding sa nagsasalita mag-isa, nagko-comment. Minsan nandun sa Facebook, nagko-comment din sa Facebook, nagko-comment sa YouTube. Doon kaya yung iba kasi kagaya sila Tulfo. Sila Joel Villanueva. O yun, comment doon, balagbag. Ang tinanggal yung comment section. Wala ka naman, hindi ka na makapag-comment. Yung iba naman, pag mag-comment ka, sa dami din na nagko-comment, hindi na babasa, hindi na papansin kung ano man yung mga sinasabi mo. And this is the reason kung bakit tayo gumawa ng sarili nating vlog, reaction sa mga nangyayari sa Pilipinas. Sana po supportahan nyo kung parehas tayo ng paniniwala, kung parehas tayo ng paninindigan. Ano lang po, unang-una sabihin ko po na ako po ay isang Duterte supporter. Simula po nung unang-una, nung tumakbo si Tatay Diggs, Duterte na tayo. Nung sinabi ni Tatay Diggs na wag natin iboto si Marcos, hindi natin binoto yan. Pinaniwalaan natin kung anong sasabi ni Tatay Digong dahil sa tingin natin, yun ang tama. So, ayun. So, kung parehas tayo ng paninindigan, parehas tayo ng paniniwala, sana po like and subscribe kayo. Marami pa tayong video na gagawin. I-share nyo na rin kung gusto nyo makarating pa sa ating mga kababayan ng video na ito, ng reaction na ito. Ayun. Tuloy tayo. Sana. Ang dami nating mga politiko na dati ay matatapang. Matatapang sila. Pero nakalimutan nila to. Nasaan na to? Nasaan? Yung mga politiko na yan, ganyan, sila Joel Villanueva, sila pa ba to? Wala sa isip ko, sa pang-senador na bumaligtad din, sasabi, handang mamatay para sa bayan, handang mamatay para sa mga Pilipino, handang mamatay para sa ating lahat, para sa bansa. Pero nung kinasuhan, ayun, tiklop, alang niya, tiklop, punta sa kabila. Ito yung mga walang prinsipyo. Galing lang magsalita. Alam nyo, Senator Robin, ang tatay ko, si Assemblyman Roy Padilla Sr., kasama doon sa EDSA 1. Kung buhay siya, sigurado ako,
nagmumura-mura yun! Bawal magmura dito kasi Maraming salamat po sa Senator Robin. baka matadyakan ako palabas. Pero sigurado ako, masamang loob ng tatay ko. Dahil ibinigay niya ang buhay niya sa bayan. Ang tatay ko po'y binaril. Ang tatay ko po'y nagsakripisyo ng buhay para sa bayan. Kung makikita niya ngayon ang nangyayari sa bayan natin, na nagtutulog-tulugan yung mga politiko na dapat ay tumitindig, baka lumuluha na nagdugo yung tatay ko ngayon. Kami Yung mga politiko na yan, kadalasan yan sa kanila, kadamihan sa kanila, nakatanggap ng maleta. So ayan, paano mo susuportahan nga naman kung nakatanggap ka ng maleta? Kasi pag nagtuloy-tuloy yung investigasyon, pati ikaw, madadamay. Una mo yan, Tulfo na yan. Sa pa niya si Tulfo. Dati, ano sabi niya? Walang nga si Risa, bobo si Pangilinan. O ngayon, andun. Dumidikit. mga anak niya na nawalan ng tatay dahil sa pagmamahal niya sa bayan niya. Ngayon, gusto kong tanungin yung tatay ko, tama ba yung ginawa mo, pa? Iniwan mo kami ng dahil sa bayan at yung mga kasama mo na mga nakaupo ngayon, May hugot iniwan na tayo sa Senator ere. Robin. Napakasakit ng nangyari sa atin, mga kababayan. Mabuti na lamang nandiyan kayo, INC. We are one! May isang punto na lang. Kasi alam ko, tapos na tayo eh. Buti nakahabol ako. Ito, pakiusap po. Hindi sa inyo, dahil alam ko, hindi nyo kami iiwan eh. Gagamitin ko na lang itong oras na to para makiusap sa mga kababayan nating hindi naman nadalan ng maleta, pero nagtutulog-tulugan. Iniisa-isa na po kami. Hindi po magtatagal, masushoot na naman ako. Ang katanungan na lang ngayon, kung ako po'y isushoot dito o ipadadala ako sa Hague. Kasi yung kaso ko, obstruction of justice, na ang warrant of arrest galing sa ICC eh. Dayuhan eh. Wala naman akong obstruction of justice dito. Foreigner pare ang kaso ko. Foreigner. Isang malaking karangalan na rin. At least, di ba? Nandito tayo sa liwasang Bonifacio, gumanap akong Bonifacio, at ang kalabang ko, dayuhan! Ang pakiusap ko, mga kababayan ko na nanonood, mga Muslim, mga kapatid kong Muslim, mga kapatid nating Katoliko, Kristiyano, kanina nandyan si Greco Belica, nagsalita. Ang pakiusap ko sa inyo, walang pupuntahan ang bayan natin kung ang mga katulad naming pinapahiwatig sa inyo kung anong katotohanan, eh hahayaan nyo kaming makulong. Saan pupunta ang bayang ito kung yung mga nakikipaglaban para sa katotohanan ay hahayaan yung makulong? Ayun eh, no? Salo talaga to si Boying. Alang niya. Salo talaga sa lipunan. Talagang ginagamit yung kapangyarihan para harasin yung mga kalaban nila.
tuta talaga ni Marcos, wala tayong magagawa. Pero sana, hindi sana makulong tong mga to. Sila Senator Robin, sila Senator Marcoleta, sila Senator Alan Peter Cayetano. Ito yung mga, ano talaga eh, nakikipagdikdikan talaga eh. Hindi talaga umaatras. Paano na ang bayang ito? Paano na ang mga lugar na katulad nitong Liwasang Bonifacio? Kung yung kalayaan ay hahayaan nating tapak-tapakan at ibasura na lang para lang sa kanilang mga pansariling interes. Hindi nyo po pwedeng sabihin na hindi, okay lang ako, bahala na ako sa buhay ko. Hindi ho po pwedeng ganun. Dahil ako, ang sarap na ng buhay ko, ang ganda ng asawa ko, bata yung asawa ko. Wala naman. Pwede naman ako mag-artista, ang daming leading lady. Totoo naman. Ano? Pero nagtitiis Baka din naman ako gawin mo eh. Pero para sa syempre, inyo. ito yung Senator Robin. Kaya sana mga kababayan ko, Na-joke lang naman. huwag tayong maging makasarili. Tingnan natin kung ano ang ginagawa ng Iglesia ni Cristo. Isang tabi niyo yung religion kasi. We are one. We are one. We are. Again, mga kababayan, sana po suportahan natin itong mga ano na to, itong mga programa, itong ginagawa nila, ang pagrarally nila. Kung ako lang nasa Pilipinas, attend din ako dyan, kaso wala eh. So, kagaya sabi ni Senator Robin, isang tabi natin yung ano natin, yung religion. Kasi kahit anong religion ka, anong relihiyon mo, damay ka eh. Pati ikaw, ninakawan eh. Pati ikaw, mahihirapan. Pati yung buwis na binabayad mo. Nakurakot din. Wala yan sa relihiyon. Kung anong relihiyon ka, nanakawan ka din. Biktima ka din. Kaya suportahan natin itong mga to. At tingnan ninyo yung mga muka ng mga namumuno sa inyo. Yung mga namumuno sa inyo, ano ba yung kanilang motibo at interes? Kapag pansariling interes, iwan nyo yan! Ang laki na ho ng utang natin. Ang sabi nila, kanina nakikinig ako, ang sinasabi lang ng ating kapatid, buwis lang, buwis. Ang binabayad yung buwis, ang binabayad kong buwis. Totoo yun, napupunta sa wala. Pero mas nakakainsulto dahil yung inuutang natin na dapat mapunta sa pag-unlad natin, nauuwi rin sa ang Ayan pa, isa pa yan. Narinig ba yung balita na mangungutang na naman ang gobyerno? Mahigit 1 trillion mga kababayan ang uutangin. Hindi natin alam kung magagamit ba ito sa magandang pamamaraan, kung magagamit ito, kung mapapakinabangan ng mga Pilipino, bakit hindi? Pero kung nanakawin lang, ay punyeta. History. Repeat itself. Tingnan yun nangyari. Mga ilang taon simula nang nag-umpisa ang Marcos administration na ito. Napakadami na nakaw. Tapos mangungutang uli. O ano yung mangyayari sa tingin nyo? Ang laking pera niyan, nanakawin pa rin. bawat Pilipino, tandaan ninyo, may utang. Pati magiging apo ninyo. May utang, papayag ba kayo na ganyan na lang ang buhay ninyo? Yung mga nagsasabing sila daw ay makabayan, huwag kayong magmumura, bawal yan. Makabayan daw sila. Pero bakit
meron silang tinatawag na exit plan. Yan ang tanungin ninyo sa bawat isa, mga mahal kong kababayang Pilipino. Ikaw, may exit plan ka ba? Wala. Bakit yung mga namumuno sa atin may exit plan? Ibig sabihin, wala silang plano para sa atin. Yan ang ilagay ninyo sa isip ninyo. Hindi yung nakarinig lang kayo ng magaling mag-English dyan, believe na kayo. Tapos na ang panahon ng spoken in dollar. Panahon na ngayon para magkaintindihan tayo, mga kapatid. Mga kababayan ko, bilang panghuling salita, dapat kakanta yung hilera dito eh. Pwede ko bang pakantahin yung aking pamangkin? Mga kapatid, si Chris Padilla ng Hilera. Alam nyo, dapat banda yan eh. Kaya ako inis na inis. Kasi yung isang miyembro nila, hindi daw natin kapartido. Ngayon lang. Bad trip naman yun. Ang ginagawa naman nila para sa bayan eh. Ang ginagawa naman nila para supportahan ang rallying ito. Para sa kanila din naman yan, kahit anong partido mo. Biroy mo, tayong lahat, ano man ang kulay ng partido mo. Dilawan ka man, Maka Marcos ka man, Duterte ka man, o kung wala kang sinusuportahan, nag-iisip ka kung sinusuportahan mo. Tayo na nasa baba, lahat tayo ninanakawan. Ang mga nakikinabang, yung nasa taas. Mga politiko, may mga posisyon sa gobyerno. Tayo mga nasa baba, mahirap, wala tayong pakinabang. Nanakaw pa yung tax natin. Kaya itong ginagawa nila para ibulgar, para ipaalam sa ating mga Pilipino na sobra-sobra na rin naman yung ginagawa nila. So, it doesn't matter kung anong kulay mo kasi pati ikaw, biktima ka. Kung ako yan, ng grupo niyan, papalitan ko niyang kasama ng banda na yan. Wala yan. Sa akin lang pero nasa kanila pa din yun. Para sa akin lang. Bad trip lang yung ganun. Isipin niyo yan? Nang dahil sa politika, dapat we are one, di ba? We are one, mga kababayan! Sensya na kayo, huli akong dumating Hindi man daw, magaling! Hindi na! Idol! Sa totoo lang, kung napaaga ako, kahit buong magdamag ako to. Takbir! Si Robin, ang dito ko magsalita. Ito pong aawitin ng aking pamangkin. Okay. Punta tayo sa next na Magtotono pa kay sila. Senator pa niya, kay Senator Tuloy. Pwede rin naman. Kay, Alam niyo, buong puso ako nagpapasalamat Kanila sa tayo. inyong lahat, mga kapatid. Ang manguna upang magising ang ating mga kababayan. Kinakailangan pa ang INC ang manguna upang tayo tumaak sa landas patungo hindi lamang sa espiritualidad, kung hindi upang tayo'y maging malayang totoo dito sa ating bansa. Kinakailangan pa ang INC at kinalimutan na tayo ng mga dating nakatayo rito sa entablado at sinasabing mahal nila ang bayan. Subalit sila ngayon ang naging mandarambog, magnanakaw ng pera ng bayan. balagbag din to si Sec Panelo. Balagbag din to. Maganda rin to. Tingnan natin kung ano mga sasabihin niya. Mukhang hindi maintindihan ng mga nasa administrasyon. Sabi ba naman yung mga nagrarally daw,
kailangan should act in accordance with law. Kailangan daw sangayon sa batas. Eh kayo nga ang naging dahilan kung bakit nasa lawas ang kalye ang mga kababayan natin sapagkat hindi nyo ginagawa ang naaayon sa batas. Ayan, kaya ganyan yan. Kasi nga, ang ginagawa nyo, ayan, lalong-lalo niya si Rimulya. Ayan, yung sino pa ba tong, si Matibag. Ayan, anong ginagawa? Bend the law. Tapos kayo magsasabi na sumunod sa batas. Tapos ito pang isang senador, sabi, paminsan-minsan kailangan din i-bend ng batas. Walang yan, bend the law. Tapos itong mga kupal na to sasabihin na kailangan sumunod sa batas. Mas kayo. Kaya nandiyan yan, nagrarally dahil sa mga pinag-aaral. Hindi nila naiintindihan. Sabi niya, bakit selective justice? Sus Mariosep. Selective justice sapagkat ang inuusik nyo lamang ay ang mga kritiko ninyo, yung mga naglalabas ng korupsyon, siya ninyong pinakukulong. Kaya selective justice ang tawag doon. Bakit hindi nyo maintindihan? Napaka-tangier nyo naman. Pangulong Marcos Jr. Biro mo. Ano pala mga kababayan, masingid ka lang. Minsan-minsan lang natin to makita si Sec Panelo na ganyan na casual. Kadalasan yan formado talaga yung outfit na yan talaga lagi yan. Nakasuit, suit antay pa yan. Tapos long sleeve. Laging yan. Laging pormahan. Matindi pumorma talaga si Sec Panelo. Pero tama nga rin naman kasi nandiyan sa rally, hindi naman ito pabonggahan. Ang mahalaga dito kung ano yung sasabihin mo. Ayan, tuloy tayo. Kating-kati ang kanyang paa. Hindi mapigilan na pumunta sa ibang bansa habang ang bayan natin ay naghihirap, habang ang mga nasa General Santos ay humingi ng ayuda, hindi mabigyan ng katugunan ng kanilang pangangailangan, habang ang mga kababayan natin ay sa lahat sa yaman, sa lahat sa edukasyon, sa lahat ng bagay, nandun siya nagliliwaliw sa Canada. Anong uring presidente ka? Tatapusin ko. Maikli lang sasabihin ko. Sa wikang dayuhan, alam niyo ba kung anong pinakamataas na batas? Sa wikang dayuhan, sinasabi, salus populi est suprema lex. Explain mo nga sa Panelo. Ano yung sabihin? Ang sinasabi ho, sa wikang Pilipino, ang kapakanan ng taong bayan ang pinakamataas na batas. Yung. At kung inihingi ng taong bayan na ang pamahalaang iniluklok ng mga kababayan natin ay kinakailangan ng bumaba sa kapangyarihan, iyan ang pinakamataas na batas. Sila po ay inihalal natin. Sa ngayon sa saligang batas, isa lamang ang pangunahing layunin ng isang pamahalaan. Tayo ang lumikha ng pamahalaan. Ano ba ang layunin? Sa ating konstitusyon, nakalagay doon, the primary purpose of the government is to serve and to protect the people. Ang pangunahing layunin ng isang pamahalaan ay pagsilbihan at bigyan ng proteksyon
ang mga sambayanang Pilipino na lumikha sa pamalan. Tayo ba ay pinagsisilbihan nila? Tayo ba ay binibigyan ng proteksyon? Walang niya kayo. Sila ba ay nagkakamkam ng kayamanan natin? Sila ba ay nagpapahirap sa taong bayan? Sila ba ay lumalawag sa batas? Hanggang ngayon, nalalasing sila sa kapangyarihan. Nagpapakasasa sila sa pawis ng mga kababayan natin. Nagliliwaliw. Alam po ninyo, sa aking pagtatapos, may naalala akong natutuhan ko sa UP College of Law. Alam niyo kung ano? Sa wikang dayuhan ang sabi ganito, for whom the gods wish to destroy, they first make mad. Ang mga tao, ang mga politiko, ang mga nasa kapangyarihan na gusto ng mga Diyos ng tadhana ay ibaon at ilibing sa lupa. Sila ay nilalasing muna sa kapangyarihan. Kaya, sapagkat sila'y nasa kalasingan na kapangyarihan, ang mga Diyos ng tadhana Ito yung mga sigurado. Pag nanalo si VP Sara Duterte, ubos tong mga hinayupak na to. Kanya-kanyang tago to. Kanya-kanyang sibat to sa iba't ibang bansa tong mga politiko na to. At sana nga, pag naging presidente si VP Sara, kung sino man yung mga nasa ibang bansa, mapauwi para mapanagot. Yan si Saldico, pag napauwi yan, tiklop yung mga yan, itong mga to. Yung sila Romualdez, damay-damay talaga lahat yan kasi sila ang nakakaalam kung sino-sino ang mga nakatanggap ng mga mali-malitang pera na pera ng taong bayan, pera natin. Abangan natin yan. Sana manalo si VP Sara. ay ibabao na sila! Biro nyo slogan natin, we are one. Pero sila, ayaw nilang sumali sa atin. Hindi sila kasama. Alam nga, Senator Sec Panelo, Senator Tuloy, iba yung pinaglalaban nila. Sila, we are one din. Pinoprotektahan nila ang isa't isa para mapagtakpan kung anong mga nangyari. Kasi, ayan, pag nagkaalaman yan, pag nagkabistuhan yan, damay-damay yan lahat sila. Napakadami yan nila. Lalo na yung mga congressman. Sa ating lahat, anong gagawin natin sa kanila kung ayaw nila? Kaya mga kababayan ko, marami pong salamat sa mga kapatiran ng Iglesia ni Cristo sapagkat itong kapatiran na ito ang nagpakita ng pagkakaisa. Yan ang panawagan nila mula sa puwan. Sila talaga nag-umpisa. Magkaisa tayo. Yung INC talaga nag-umpisa. Hindi po pwede magkawatak-watak magtuloy-tuloy tayo. na ito. Subalit, pag ang mga nasa kapangyarihan ilalagay natin sa kanilang mga posisyon, ay ayaw makipagkaisa, anong gagawin natin? Kung pwede Hindi lang, lang ibaon, na itong mga to. ilibig natin. Kung pwede lang, ibaon na sa hukay itong mga magnanakaw na ito. Kaya nananawagan po tayo sa mga nasa kapangyarihan ngayon. Akala nyo siguro ay mananatili kayo sa inyong mga Matatapos din yan. kinaluluklukan. Matatapos din yan. But let me tell you this, sasabihin ko na sa inyo, nabibilang na ang mga araw nyo! Tapos din yan. Nabibilang na ang mga araw ng pagnanakaw ninyo! Nabibilang na ang araw ng paglabag nyo sa batas! Darating ang panahon, yung ginagawa ninyo sa mga taong kritiko ninyo, ang mga pinakukulong nyo, kayo ang ipapasok sa bilangguan! Yan. Tayin nyo lang.
Kaya, manalangin po tayo. Sana magbago pa sila. Sana magkaroon ng pagbabago ang kanilang mga kalooban. Sapagkat pag hindi, maniwala kayo hindi Ito naman matatapos po, sa akin lang ang kahit magbago sila, maganda kung magbago sila, pero para sa akin, kailangan pa rin nilang managot kung nagnakaw sila, kung mapapatunayan na nagnakaw sila. At magbago sila, ayusin nila yung pagsiservisyo nila. Ayun, makakatulong yun sa mga kapwa Pilipino. Pero syempre, at the end of the day, pag napatunayan, kasama kayo sa mga nagnakaw, kailangan niyo panagutan. Ganun talagang buhay. Ginawa buwan niyo na yun eh. ito. Matatahimik na tayong lahat sapagkat sila'y mananahimik na. Ulitin naman natin. Tulungan. Iisa ang bansa. Iisa ang lahi. Isa ang bayan. Isang bayan. Isang kabayanihan. Isang We are one. Ano kaya kung ito lang kung naisip ko lang, kung hindi napadala si Tatay Diggs dun sa dahig. Sigurado punong-puno to. Punong-puno tong rally na to. Mas maingay to. Bago ako umalis, ako ko makalimutan, kabuti ko pa baka pinapaabot ho ni Presidente Duterte ang kanyang mainit na pagmamahal sa kapatiran ng Iglesia ni Cristo at sa lahat ng mga kababayan na hanggang ngayon ay sumusuporta sa kanya. Maraming salamat, mga kababayan. At Thank you. ayun na nga po. Tapusin natin yung natin dito. Sa Ito ng ating mga kababayan dyan sa Subo. Ano ba ang kanilang mga hinaing, masasabi dito sa mga ganap ngayon sa bansa at dito sa pangatlong rally na rin ng iba't ibang grupo sa pangunguna ng INC? Ayan, mga kababayan, maraming salamat po sa pagsama sa akin sa panonood. Kung kayo man po ay nanood, sigurado kung pinapanood mo to, nakapanood ka. Sana po suportahan nyo ako, suportahan nyo ang channel na ito. Marami po tayong lalabas na video na itong ginagawa nating video is para sa bayan naman to. Para ilabas natin kung ano ang ating mga saloobin, ang mga nangyayari sa ating bansa. Tayo naman is, although kanina sinabi ko, disclaimer, Duterte supporter tayo simula nung una pa lang, pero kahit naman anong kulay yan, basta may tamang ginawa, pupurihin natin yan, bigyan natin yan ng flower kung ano, give them a flower kung may mabuti silang ginawa. Pero, ayun nga, mga kababayan, maraming salamat po sa panonood. By the way, nga po pala, ito yung kauna-unahang vlog na ginawa ko as a political vlogger. Like I said, marami pa tayong gagawin na mga video, marami pa tayong pagsasamahan. Ako po kasi nasa abroad, dito sa bansa na pinagtatrabahoan ko is more on pakikisama kasi tayo sa mga clients, customers, so pinagbawalan tayo ng company na magsalita regarding sa politics sa Pilipinas. So that's why ganyan po tayo. Kaya ito yung nakita natin mas maganda-gandang sana hindi tayo makilala. Ayun. Tapos sa pa yung yung bansa dito, ayun, inaano din yung sa Philippine Embassy din dito. Nagbigay din sila ng memo na bawal magsalita against sa government. Biro nyo yun. Ganun yung ginagawa nila. So, kaya ito yung ginawa natin na may may mask tayo para hindi tayo
hindi tayo basta-basta makilala. Although yung mga tropa ko sigurado makikilala ko. Pero yung sa ano naman, hindi naman siguro. Sa trabaho ko, hindi rin naman siguro. Hindi naman, kasi wala naman mga foreigner naman yung mga ano eh. So, hindi naman magsasalita yung mga yun. So, unless makita ka talaga personal. So, ayun po. Maraming salamat sa pagsama. Magandang gabi po sa inyong lahat.